Yung video na to ay para i-discuss yung naging first exam nyo sa ES11 noong Monday. So, aminin ko medyo mahirap nga yung naging exam nyo in a sense na meron mga concepts na kailangan in-apply nyo sa exam na pwedeng na-overlook nyo from the lectures. So, kunyari, example sa problem 1, meron kang concept ng concurrent forces at geometry na kailangan in-apply nyo para ma-solve yung problem 1. So, una muna, ano bang sinasabi ng concurrent forces? Ang concurrent forces ay nagsasabing kung particle ang system mo, kunyari, magbigay tayo ng isang system, isang body na ganito yung shape. Tapos, kung particle mo siyang itatrato, dapat lahat ng forces na nag-a-act sa kanya ay may same point sa kanilang line of action. So, kunyari, ito yung mga forces na ina-act mo. Meron kang dyan, dyan, at dyan. Dapat yung line of action nila nagpa-pass through sa same point. So, ibig sabihin kung may force ka na pa ganito, hindi siya concurrent sa tatlong forces na to dahil yung line of action niya nagdadaan dito, hindi naman siya nagpa-pass sa point kung saan nagpa-pass yung tatlong forces. Ibig sabihin nga nito, kung gusto mong gawing particle ang isang system mo, kailangan lahat ng forces mo nagpa-pass through one point. So, discuss natin ng example. Disclaimer lang, hindi ko i-discuss yung question sa exam 1 dahil medyo bawal yun. So, discuss ko na lang din isang problem na iba sa question 1 ng exam pero same concept din naman. So, kunyari may box ka na ang width niya ay 76 units at ang height niya ay 92 units. Tapos, meron kang force na nag-a-act dito. At sabihin natin yung slope niya ay merong 5 at 12. So, ganyan. Ang gusto mong gawin din is i-pass through siya sa point na to. Dahil siguro dun nag-a-act yung line of action ng iba't ibang forces na nasa box. So, ang gagawin nun, ang gagawin para ma-solve to is yung second skill na sinabi ko sa inyo, which is yung geometry. So, paano gawin to? Meron kang 5/12 na slope ng arrow na to or ng force na to. Gusto mong padaanin sa center ng box. Unang gagawin is isolve muna kung ano ba yung height ng at yung distance ng arrow sa dot na to or sa center ng box. So, makikita natin na ang kunyari, 92 ito at ito yung gitna ng box. Meron kang distance na 46 mula sa bottom ng box at distance na 76/2 which is 38. So, ganun. Kunyari, i-label na rin natin to as a height h. Anong h such that magpapass through ang arrow na to sa dot? So, compute pa tayo ng mga unknown quantities. Kunyari, ito ay 46, tawagin na lang natin na ito ay x. So, nakikita niyo ba kung saan tumatakbo yung solution na to? Pwede tayong gumamit ng concept ng similar triangles. Kung saan, dahil alam naman natin na constant yung kanyang slope na 12 yung run at 5 yung drop, pwede nating gawan siya ng triangle na paganito. Such that 12 yung run at 5 yung drop. So, paano gawa ng similar triangle concepts yan? Simple lang. Pwede kayong mag-ratio and proportion. So, ang mangyayari dyan, meron kang 12/5 o kaya 5/12 kung ano man yun. Basta consistent dapat kayo. Horizontal over vertical is equal to yung horizontal ng box over yung vertical niya. So, ano ba yung horizontal ng box? Horizontal niya is 38. Dahil yun nga yung kalahati ng box. 38. Yung vertical niya, x, since di mo pa alam, yun yung hinahanap mo. 12/5 is equal to 38/x. So, input natin sa cycle, 38/x. Shift solve. Makikita natin na ang x ay equal sa 15.833. Ibig sabihin din nun, yung h na equal sa 46 plus x lang, ipa-plus mo lang yung nakuha mong answer by 46 para makuha yung height from the bottom of the box. So, answer plus
46, makukuha mo na dapat i-apply yung force at a distance of 61.83 degrees or 61.83 units from the bottom of the box. So, ganun. Pagkatapos mong mahanap yung x, pwede mo nang gawan ng equilibrium equations. Kunyari, may mga force ka dito na nag-act din naman sa point na yan. May force ka dyan na nag-act sa point. Pwede mo nang mag-sum ng forces along x and y para mahanap yung unknown forces. Next naman, sa problem 2, yun yung sa tingin ko pinaka-straightforward na problem dahil isang 3D problem lang naman siya. Tapos, kung pa-follow nyo lang naman yung mga steps, which is yung points, label yung mga points, tapos gawa ng direction vectors, tapos gawa ng unit vectors, tapos alamin kung anong equation yung gagamitin. Pwedeng kapag moment along a point, meron kang r cross f, tapos pag moment along a line, meron kang lambda dot r cross f. So, ganun lang. Problem 2, medyo simple lang siya. Matagal nga lang, pero kung i-follow nyo yung steps na to, medyo makukuha nyo naman. Next, sa problem 3, meron din tong concept na feeling ko na overlook nyo din. Yun yung concept ng angle of friction. So, ako ngayon ko lang din nalaman, hindi ata tinuro ng 11 namin na ang angle of friction pala ay equal sa tangent or yung mu s mo pala, yung coefficient of static friction ay equal sa tangent ng angle of friction mo. So, kunyari, ang angle of friction na binigay sa iyo ay 75. Ang coefficient of static friction ay makukuha by tangent of 75 equals 3.73. 0.73. So, ganun kumuha ng angle of friction. Medyo malaki nga to eh. Pwede mong gawin na tangent of 40. Kunyari, tangent of 40. Kunyari, 40 degrees ang binigay na angle of friction. Ang magiging mu s mo, kunyari, ibayin na lang natin to. Kunyari, ang binigay na angle of friction ay 40. Ang mu s mo ay equal sa tan 40 na equal sa 0.84. So, yun yung magiging coefficient of static friction mo. After mo makuha yung coefficient of static friction, medyo madali na lang yung iba. As in, ito lang na concept yung kailangan yung alamin para ma-solve yung problem 3. Kasi straightforward na din yung mga questions sa problem 3. So, ganun, isolve yung third exam or yung first exam ng ES11.